Punzalan here. Ako lang to, Mare. Charot. Kamusta ka sa banda dyan, Mare? Kung ano man at nasaan ka man, naniniwala akong kaya mo. Okay? Or 18K? Ngayong ayaw mo na mag-work. Pero kailangan mo mag-work kasi wala ka naman pera eh. Tapos, gusto ko din magkaroon ng lalaki na maraming pera na financially provide sa akin, gano'n. Pero ayoko mag-jowa, te. Nakakatamad yun, te. Parang kasing nafe-feel ko na, alala, ang saya palang mag-isa din. Kasi parang noon, lumaki ako na dapat may jowa ako lagi, gano'n. As people pleaser talaga, te. So, people pleaser talaga ako, te. So, parang kailangan lagi may kasama, ganyan, may jowa ako lagi, ganyan. So, parang mali pala talaga yun. Kasi kapag ganun ka, hindi mo nakikilala yung sarili mo. Itong version ng sarili ko ngayon, yung gusto ko. Kasi, actually, lahat naman. Pero ito talaga. Kasi, mas kinikilala ko yung sarili ko. And sa pag-iisa ko, mas alam ko yung trauma ko. Alam ko yung trauma ko, ganyan. Alam mo ang pangit sa akin na kailangan kong i-accept. Kasi sino ba makakatanggap sa sarili ko? Diba ako lang din naman. Ano naman kayo, diba? Yung mga pangit sa sarili ko kasi parang noon nagsettle ako for less kasi okay lang yun kasi bata pa naman ako noon. So, hindi ko alam yung mga traumas natin nung pagkabata natin. Kung ano yung magbulang natin, akala natin yun yung tama. Which is, yun yung kailangan natin i-unlearn sa life na hindi porket ganun sila, kailangan maging ganun ka rin. Pwede ka pumili ng path na gusto mo, yung society na kung hindi para sa yung standards ng society, magtapos ka, magtrabaho ka, yung career mo, maging manager ka, hanggang sa tumaas ang tumaas yung position mo. Pero, inaccept ko sa sarili ko na, ay, hindi ako para dyan eh. Alam mo yun? Malinaw sa akin itong pag-vlog ko. And then, mag-share ng buhay ko. Alam mo yun, mag-share ng wisdom, ganyan. And, ano ba talaga, like, alam mo yun, pero kailangan ko rin syempre mag-business, kailangan ko rin mag-work para may pambayad tayo ng bills. Pero hindi ko alam kung paano, te. Yung gusto ko umalis ng bahay namin, magkaroon ng sariling place, magkaroon ng sariling bahay, para doon ako mag-live ng mga kung ano, mag-business, mag-TikTok live, ganyan. Pero, alam mo yun, hindi ako para dyan. Tapos wala rin akong business. Tapos may puro utang pa ako, ganyan. Pero, alam mo yun, sobrang hindi ko alam kung ano yung hindi ko alam kung para saan ba talaga ako, ganyan. Pero alam mo, te, na-realize ko, parang lagi na lang akong umaalis ng trabaho, tapos lagi rin akong bumibili ng libro, ng mga self-help books, tapos na-realize ko na, para saan pa itong mga self-help books kung hindi ko rin naman gagawa ng action, 'di ba? Actually ngayon, yung action na ginagawa ko is ito pagba-vlog kasi feeling ko talaga tinatawag ako ng pagba-vlog. Kasi yung mga kaibigan ko, parang na-uplift ko sila, ganyan. Baka mamaya, malay mo, di ba, para din ako, what if lang. So, gusto ko tong gawin, tong pag-vlog ko kasi parang dito talaga sarili ko, ng puso ko, ganyan, yung mga kapabebehan ko, ganyan. Maging open ako sa sarili ko, maging authentic ako. Actually ngayon,
coffee, Antipolo, and bumili ako nitong S'mores croissant, and then itong sea salt latte. Actually, first time ko natikman si sea salt latte sa may Baguio, and yung foam coffee, sobrang tumatak siya sa akin kasi ang sarap niya, ganun. May feeling ko na siya sa noo. Sarap niya 'to yung nandito. Bet na bet. Hirap din pala maging vlogger, te. Kailangan maraming anggal. Charing. So, ngayon nga, ay wala na nga akong work. Kasi, I feel like there's eme-eme. Parang kailangan ko ng personal development. Charing. Ewan ko, parang feeling ko hindi na para sa akin yung pag-aano kasi para akong basta. Iba talaga yung feeling ko like, ano mo yun, yung parang hindi ka na masaya, bakit ka nandito. Tapos, sa lahat ng mga pinapanood ko na mga video, sabi nila yung universe, kung ano yung nasa puso mo, tapos parang may pumipigil sa'yo, yung higher self mo, yun talaga yung gusto para sa'yo. Ganun. This year, gusto ko talagang bayaran lahat ng mga utang ko. Nag-real estate ako ngayon. Pero ayun, umalis din ako. Ewan ko bakit. Siguro wala ako talaga ng personal development. Pero alam mo, natutunan ko na dun sa binabasa ko na Healing the Inner Child ni Dr. Nicole Lepera na yung mga uncomfortable situation ko, rooted siya nung pagkabata ako. And totoo yun. Lahat, lahat ng mga uncomfy feeling ko, ganyan. Lahat ng uncomfortable feeling, ganyan. Parang onting uncomfy lang, umaalis na ako agad sa trabaho, ganyan. Which is mali yun. Kaya sabi ko, kung hindi ako comfy sa mga ganon, kailangan ko mag-alternative. So, eto, pagka-vlog yung napili ko. And, siguro samahan niya ako sa journey ko. Alam mo yung, tamad ka pero gusto mong yumaman. Yung tamad ka pero gusto mong yumaman, gusto mong mag-share ng mga knowledge, ganyan. Kasi mahilig din ang magbasa. So, gusto ko yun. Gusto ko siyang i-share sa inyo. Kaya napili ko din mag-vlog, ganyan. So, gusto kong samahan niyo ako sa journey ko na, eto, para kasing no, actually last year, actually nagsimula siya 2024, like, dun ko na-realize na, para saan ba ako? Ganyan. Ano ba talagang, ba't ba ako talaga nandito sa mundong to? Ganun. Tapos, 2025, ayan, may work ako ulit, ganyan. Itong, tapos, 2026, ito na, dito ko na na-realize na, okay, i-accept ko na yung sarili ko na hindi man ako, hindi man ako kasing talino or kasing galing ng iba dyan. Pero, siguro, sa pag-uplift ng ibang tao, doon ako masaya. Yun yung nararamdaman ko sa puso. Yung, kasi nung bata ako, parang wala naman nag-uplift sa akin yun eh. Parang lagi akong dina-down. Pero, I'm thankful to that experience kasi parang dito ko nahanap yung sarili ko na, okay. Kaya siguro ko pina-experience ng ganon. Bakit ko, ako naman yung nag-uplift ng iba. Ganun. Tapos, sabi ng iba na malamping daw yung boses ko, ganyan. So, actually, yung friend ko na si Sheila, sabi niya, hala, thank you, ganyan. Sabi niya nung nakaraan, sabi ko, kasi nga parang, sabi niya, ang kalmado mo, no? Sabi niya ganun. Sabi ko, dati rin naman, hindi ako ganito. Pero, alam mo yun, parang through time, na mas naiintindihan mo. Sa pagbabasa ko rin, I'm thankful din na nung bata ako, wala rin akong ganong libro. Kasi nitong matanda ko, healing siya. Binibili ko ng libro yung sarili ko kasi feeling ko na-heal kay inner child ko kasi
Wala akong libro nun. Siguro libro ko nun sa bahay. Yung pabahay talaga. Yung libro ko nun is yung pang school lang. So, ayun, parang feeling inner child ko din yun, yung libro. And sobrang saya lang din na, kasi nung bata rin ako, sabi, hindi, ang bobo ko, ganyan. Ang bobo ko, ganyan. Tapos, parang yung mga libro, parang, ano mo yung boomer talaga. Baby boomer generation yung mga magulang ko. So, parang, ako syempre, bata lang naman din ako and sa kanila ako nakarely. And, ayun, na-realize ko na, ay, puwede rin naman pala akong ano, 'di naman porket bobo ako noon maging bobo rin ako naman this ano, 'di ba? Pero hindi naman ako gano'n kabonggang talino, ganyan. Pero ayun, sobrang gusto ko lang na nagvo-vlog ngayon at dumadaldal sa camera. So ayun, yun yung reason bakit ako nandito sa pagvo-vlog. And I know naman na, ano mo yun, what if sa mga pagva-vlog ko, sa mga kaartehan ko, dito talaga ako yayaman 'te. Or makakapag-share ng mga wisdom, ganyan, 'di ba? 'Yun lang. So, good luck sa journey natin and ito lang yung ipa-promise ko sa sarili ko na magiging consistent ako sa pagvo-vlog. Kahit walang kwentang vloggery na 'yan, basta may wisdom. So, ang maiaano ko lang ngayon is kahit na nahihirapan tayo ngayon, kailangan natin makita yung ganda ng proseso nito kasi yung paghihirap natin, yun man laging paghihirap lagi eh, 'di ba? Meron din namang maganda. Ano mo yun, na kung sa future natin, ay, kung di ako naghirap noon, hindi ko ma-appreciate yung maganda ngayon. Ganun. See you sa next vlog. Mara, charay. Kita-kits tayo Mare sa next vlog at nag-iiwan ako ng kitagang live in the moment, okay? Or 18K.